Dakilain ka, O Diyos, Panginoon, at Ikaw lang ang lagi, Panginoong, maitaas sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ikaw at ako, yung mga nanay po dito, kapag may mabuti kang anak, ikaw ay natutuwa. Amen po ba? Kapag may mga na-achieve sila, masaya ka na ipamalita sa ibang tao, sa sobrang saya mo, pinopost mo pa nga sa Facebook, di ba? Yung mga karangalan, amen? Yung mga nakukuha nilang honors, yung mga simpleng mga ginagawa nila sa buhay mo, simula nung bata sila, yung mga sweetness nila, yung maliliit na bagay na pinapakita nila sa'yo, amen? Natutuwa ka. No po? So, dito sa pag-uusapan natin, makikita natin, no po, na yung kanyang nanay, ay nakatayo sa kanyang krus. Amen? No po? Yung kanyang nanay na nag-alaga sa kanya mula bata, no po, hanggang siya ay bawian ng buhay ng mga tao. No po? No po, actually, inalay niya yung buhay niya. No, hindi siya pinatay, no? Hindi siya pinatay lang na ganun lang. Pinili niyang mamatay para sa ating lahat, no? Para sa iyo at para sa akin. So bilang anak, no po, he is a perfect son. Perfect son. Can you imagine yourself na meron kang isang perfect son? Yun nga pong hindi perfect, di ba? Kung maipagmalaki na natin, grabe. Kung saan-saan natin pinopost. Lahat siguro ng application mo, no? Lahat po siguro na application mo sa Facebook mo, may Instagram ka pa, meron ka pang TikTok, meron ka pang kung ano-ano, no? Ipagmamalaki mo 'yung anak mo. Amen? Anak mo kasi 'yun eh. 'Di ba? 'Yun 'yung ugali natin ng mga tao. Pero what if binigyan ka pa lalo ng isang perfect son, no? Perfect child. No? Can you imagine po yung isang perfect son na po na walang kahit selfishness sa sarili. No? Walang kahit anong pagiging makasarili, no? Walang kahit anong pagdadamot sa magulang, walang kahit anong kabastusan sa magulang, na po? Hindi nang babastos ng magulang. Amen? Kundi nagmahal ng magulang, nagmalasakit sa magulang, inhonor niya yung kanyang nanay. Na po, even in the last minute ng buhay niya. Na po, can you imagine? Yung ganong klase. Di ba, ikaw nga lang pag nasagot ka ng anak mo, nasasaktan ka. Pero ito hindi. Hindi to kahit kailan naging bastos sa nanay niya. Even in his first miracle, na po, his first miracle sa buhay po niya, nung sinabi ng nanay niya sa kanya, na gawin mong wine yung tubig. Diba? Nung naging wine yung tubig, natatandaan niyo po, that is the very first miracle ni Jesus na mababasa ninyo. Pero kahit sinabi niya sa nanay niya na hindi ko pa oras, hindi ko pa panahon, hindi niya pinahiya yung nanay niya. Ano sabi ng nanay niya dahil sa pagtitiwala din ng anak niya that time? Sundin niyo lahat ng ipapagawa niya. Natatandaan niyo po ba yung kwento na yun? Diba? Hanggang nakagawa ng miracle si Jesus, and that is the very beginning. That how he honor his mother. Na even in the beginning ng miracle, kahit di niya papanahon, dahil nanay niya yon. Na po, dahil nanay niya yon, hindi niya ipinahiya yung nanay niya. At bilang nanay, no, alam niya yung ugali ng anak niya. Kasi siya yung nagpalaki doon eh. Na po? Kaya kahit hindi pa panahon ni Jesus that time, in-honor pa rin niya. Yung first miracle ay binigay niya sa isang ina na katulad ni Maria. Amen? Kaya, ano po, paano mo papanoorin yung isang perfectong anak? Na po, na nabuhay ng perfect sa mundo habang siya'y nabubuhay. Kahit na siya ay nakakaranas ng kahirapan,
Kahit siya ay nakaranas ng mga pagsubok, ano, hindi nababago yung character niya sa nanay niya. Tayo ba, pag nabubungdot na tayo, 'di ba? Pag naiinis na tayo sa buhay natin, pati mood natin nababago sa mga parents natin. Minsan nawawala yung mga galang natin. Amen? Na po, kapag nalulungkot din tayo. Na pero madalas po tumatakbo tayo sa nanay. Pero ito po ano, yung pinag-uusapan natin, yung kanyang third last word, kahit sa kahuli-hulihang buhay po ng Panginoong Hesus, ginalang niya po yung kanyang nanay at binigay niya po yung honor sa kanyang nanay. Na po, alam niya, alam niya yung kung paano pahalagahan yung kanyang nanay. Na po, every one of us, lahat tayo hindi pinanganak sa mundong walang nanay. Na po, kaya Mary had a perfect son, but her life as a mother was full with the sadness of life in the flesh. Kung merong kung merong pinakamalungkot na nanay sa buong mundo na nabuhay, yun po si Mary. Siguro po kung iisipin nyo yung sitwasyon nyo ano, sa buhay ni Mary, nung mga panahon na nakatayo siya sa krus ng kanyang anak. Yung anak na kahit kailan di ka binastos, yung anak na walang ginawa kundi mahalin ka, yung anak na ino-honor ka sa bawat oras at bawat panahon. Yung anak din na sinasamahan niya no, kahit saan magpunta. Alam niyo po si Mary, simula pa lang bata si Jesus, bawat ministry, no po, kahit na nung tumahimik, no po, kasama si Mary sa bawat ministry ng kanyang anak. Inaalagaan niya yung anak niya. Ano? Nililinisan niya ng katawan. Tapos one day, after 33 years, na po, tatayo siya dun sa krus ng anak niya. Yung tipong, alam niyo po yon yung points natin dito, una, yung the love of son. Na the love of son. Yung pagmamahal niya sa kanyang nanay, na kahit sa huling-huling pagkakataon, no, ng moment of his death, after hanging on the cross, na po, yung lakas niya, napaubos na ng paubos. Kahit na nagbo-blurred na yung mata niya, sa sobrang daming sugat. Na po, kasi, kung maririnig niyo po yung istorya, halos hindi mo na makikitang tao. Parang tao daw si Jesus nung hinampas siya. Nung nakaranas siya ng mga palo, ano po, hindi mo na siya titingnan na parang tao. Sa sobrang sakit, di ba? Kung napakinggan niyo po yung sabi ni Pastor Michael kahapon, dahil sa mga latay niya, no, halos hindi mo na siya tingnan na para siyang tao. Halos namamanhid na lahat ng katawan niya. Na po, blurred na yung mata niya kasi umaagos dun yung luha. Yung umaagos na dun yung dugo pala. Di ba? Umaagos yung dugo dahil sa tinik sa ulo. Na po. Tapos yung mga injured na katawan niya, yung physical torment. Talagang, kung merong may great physical torment, si Jesus yun eh. Nung nag-suffer po, no, para sa ating lahat. Kaya, nakakita niyo doon yung compassion na ano po, yung compassionate eye ni Jesus upon the crowd. Na kahit andun po yung last na hininga na lang niya. Na po, andun pa rin yung kanyang
pity, no, yung kanyang kahabagan sa kanyang nanay. Kahit sa huling pagkakataon, ano po, kahit kahit na himay-himay na lang yung salita ng Panginoon, konti-konti na lang yung salita niya, no, hindi po nawala yung kanyang nanay. Nakikita niya yung maraming tao na ililigtas niya. Tinitiis niya yung mga sakit. Doon po sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi nawala sa mata niya yung kanyang nanay. Hindi po nawala yung paningin niya sa kanyang nanay, no? Kahit hindi niya na makita yung nanay niya. Anong sabi niya? Dear woman. Di ba? Makikita mo doon yung salita niya. Here is your son. Di ba po? Tayo ba nababanggit natin sa mga magulang natin yun? Na kahit sinasabi natin na, Nay, Ma, eto na ako ngayon. Di ba? Meron ba tayo o baka kahit dahil OFW na tayo, di ba? May mga narating na tayo, hindi na natin maalala yung mga magulang natin. Kasi iba na yung buhay natin. Iba na yung environment natin ngayon. Kaya dito po sa katangian po ni Jesus bilang anak, pinakita niya yung pagpapahalaga niya sa kanyang nanay. At dapat po siguro as a followers of Christ, tayo din ganun. Maipakita din natin yung pagmamahal at pagpapahalaga natin sa ating mga magulang. No, dahil katangian niya yun. Isa yon sa karakter ng Diyos. Ang magpakita po ng honor sa mga nanay niya, sa nanay niya, no po, sa magulang niya. No po, kaya nung last na yon, last na panahon na yon, no, kahit na pirikit na yung mata ni Jesus, at hindi niya na halos makita yung mga tao. At kahit konti-konti na lang ang salitang lumalabas sa bibig niya, dahil sa sobrang torment ng tao sa kanya. The last moment, nakita niya pa rin yung nanay niya. Pangalawang point naman natin, po, yung a hurting mother. Sabi ko nga po, kung mai-imagine nyo lang, yung mixture na pakiramdam ng pag-ibig, ng love and loss. No? Yung pagmamahal mo, tapos pagkawala niya. Yung anak niya na inalagaan niya, no po, minahal niya, sinamahan niya, binihisan niya. Na po, mula pa bata, tinuruan niya. No? Pinapanalangin niya. Sinusundan niya sa kahit anong ministry. Sinusuportahan. Na po, walang doubt. Kahit konting doubt, wala siyang doubt. Walang guilt na po naging resulta. At walang shortcoming. Walang pagkukulang si Maria na dinil sa kanyang anak. Kahit na may iba siyang anak. Ganun siyang klaseng modelo ng nanay. Alam niya kung ano yung burden ng puso ng isang mother. No? Yung mga nagdere-rebellion nating mga anak, di ba po? Alam niyo yung pakiramdam kung paano kayo nasasaktan. Paano pa kaya yung perpektong anak, tapos mapapanood mong mamatay sa harapan mo? How do you feel bilang isang nanay? Ano po? Ano pong mararamdaman ninyo? Kung yung inalagaan mo, sinuportahan mo, minahal mo, no, nang walang doubt, yung pagmamahal mo sa kanya. And now, she's watching her precious boy bleed away for the sin of his people. No? Pinapanood niya yung kanyang anak na duguan. No po? Yun nga lang sinampal yung anak mo, baka idemanda mo yung mga tao eh. Babarangay mo na sila kung sino nanakit sa anak mo. Kamusta naman po yung pakiramdam
pakiramdam ni Mary that time. Ano po? Na pinapanood niya yung kanyang baby, yung kanyang anak. Kauna-unahang anak. Na pinakamamahal niya. Na walang kasalanan. Na perpekto. Na masunurin. Na marunong mag-honor sa magulang. Na duguan at mamamatay sa harapan niya. Kaya kung meron siguro pong pinaka nga broken heart, that is Mary. Na po, nung panahon na pinapanood niya yung kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga minsan, sinasabi po ng ibang tao, no, na, di ba, parang tayo, minsan pag naging Kristiyana tayo, parang inaano natin yung ibang mga Katoliko, no? Pero kung tatanungin ko po kayo, hindi ba dapat i-honor natin si Mary? Di ba? Hindi ba dapat tamang ino-honor si Mary? Kasi mabuti siyang babae, wala siyang pagkakasala. Di ba? Hindi siya katulad ng mga kasalanang mababae. Isang modelo ng isang kababaihan. Isang virgin, righteous woman. Na po, walang kapintasan. Nagbuntis sa ating Savior, sa ating Redeemer. 'Di ba? Si David nga kung maipagmalaki natin, 'di ba? Si Jacob nga 'di ba? Maipagmalaki natin. Si Tatay Abraham. Why not si Mary? 'Di ba? 'Di ba? I think she deserved to honor. Tama po ba? Kasi kung hindi sa kanya, no, nag-take risk siya ng buhay niya para magdalang tao ng isang Diyos na magliligtas sa iyo at sa akin. Kaya natin naranasan ang grace ng Lord. Amen po ba? Kaya hindi masama na i-honor po ang mali lang po siguro nila. Siguro yung pagkakaintindi at pananaw, no? Pero kung tutuusin, it is right to honor, no? Kasi 'di ba nga sa Diyos ni Abraham, Diyos ni David, 'di ba? Diyos ni Jacob. 'Di ba? Ino-honor natin sila. Kaya pwede rin siguro natin sabihin, anak ni Maria. 'Di ba? Ang buhay na Diyos. Wala po sigurong masama na i-honor natin yung isang babae na yon, no? Na wala akong nakitang nakalagay sa Bible na masamang babae siya. Siya ay mabuting babae. Siya ay masunurin. Siya ay nagsilbi sa Diyos. Na po, kaya kung may babae din, dapat i-honor, isa si Maria sa dapat ino-honor natin. Na po, ang sabi ng iba, no, ng mga nai-interview ko po, ng mga Catholic, hindi naman daw nila sinasamba si Maria. Kaya lang minsan daw, parang ang pananaw nila, no po, ang pananaw nila, because that is the mother of Jesus Christ. No? Saan ba malapit daw ang puso ng isang anak, hindi ba sa nanay? Kung halimbawa daw may gusto kang hingin, 'di ba? Sa iyong anak, sa awa mong lalaki, halimbawa, 'di ba saan ka lalapit? 'Di ba sa nanay ng lalaki? Kasi alam mo na pwede niyang pakiusapan yung kanyang anak. Parang ganun yung kanilang pananaw dito sa US. No, kaya dumadaan lang sila pero ang kanilang panalangin, no, tell your son Jesus Christ. Parang ganun ang ano po nila. No po, dumadaan sila pero kay Jesus pa rin nila hinihingi ang kaligtasan. No, so yung mga tao siguro na naranasan nila yung mga tradisyon na ginagawa nila. Ano po? Huwag tayong masyadong ma-harsh. Ano po? Huwag tayong masyadong nagtuturo ng daliri sa kanila. Kasi dahil hindi pa nila natatagpuan yung totoo, no? Totoo ng katotohanan. Na po, ipagdasal lang natin sila kasi ang totoo, kay Jesus pa rin naman sila nananampalataya. Hindi naman sila katulad ng mga Muslim, hindi naman sila katulad ng ibang mga relihiyon, anti-Christ. They are not anti-Christ, they also pro-Christ, ano? They are Jesus Christ. Jesus Christ din ang sinasamba nila kung sino yung sinasamba mo.
No, kung hindi pa bukas yung kanilang mga mata sa mga santo na 'yan, sa mga ano na 'yan, 'di ba? Huwag tayong maging masyadong matatalim ang mga bibig po sa kanila, kundi ibigay din natin yung pagmamahal sa kanila. Kasi I believe marami po sa atin ang galing din doon. My family is galing po doon. Galing po kami sa religion na 'yon. Ano po? Kaya Kaya ano po, 'wag tayong masyadong ano na parang ang lagi nating pinipinpoint sa kanila yung maling way nila ng pagsamba, 'no? 'Wag pong gano'n. Kailangan tayong mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano, maranasan din sa atin yung pag-ibig sa kanila, 'no, at pagmamahal sa kanila kasi hindi natin sila kaaway. They also believe in Jesus. Hindi ibang Diyos ang dino-Diyos nila para awayin natin sila dahil lang sa mistake at isang mali nila, 'no po? Kaya purihin po ang Panginoon, ano. I believe po, Mary deserving to honor, no? I-honor in a way kung paano siyang nabuhay sa lupa din, no? Kung paano siyang nag-alaga sa kanyang anak, kung paanong nagmahal siya, ano po, nagsakripisyo, ano po, hanggang mamatay ang kanyang anak, ano po, nandun siya sa paanan ng kanyang anak. And it is not easy. Hindi yun madali. No po, dahil hindi madali ang pinagdaanan ni Jesus Christ, hindi rin madali ang pinagdaanan niya bilang nanay. Pag nahihirapan yung mga anak natin, nahihirapan din tayo. Kaya, this is the heart of a hurting mother. No po, na makita ang anak mo na unti-unting mamamatay sa harapan mo. Ito yung puso. Ito po yung puso ni Mary. No? Na mabawian yung buhay yung anak niya unti-unti. At alam niya kung anong dahilan. Alam niya na ginagawa yun ng anak niya na po para sa ating lahat. No? Kaya wala siyang kahit anong pagtutol kasi bata pa lang yung anak niya. Alam niya yung dahilan kung bakit niya dinala sa sinapupunan niya yung anak niya. Pero hindi yun madali para sa kanya kasi siya yung nag-alaga doon. Pangatlo po, Pangatlo po, makikita natin doon, no greater love. Si Jesus, nag-spoke siya kay John, yung kanyang beloved na disciple. Na po, na hindi niya iniwanan yung anak niya. Hindi niya iniwanan yung kanyang nanay pala. Hindi niya iniwanan si Jesus, yung pagmamahal niya sa nanay niya. Iniiwasan ko po talagang umiyak, kaya lang, para akong nasa kwento kasi, pasensya na po kayo, no? Yung alam niya na mawawala siya, pero hindi niya pinabayaan yung nanay niya. Iniwan niya yun sa isa niyang pinakamamahal na disciple na si John. Si John yung nag-alaga ng kanyang nanay. Ni-replace niya yung sarili niya. Jesus giving Mary a new son to his mother to replace himself. Binigyan niya ng anak yung nanay niya, no? Na malapit sa kanya, na pinakamamahal niya rin, which is John the Beloved. Si John the Beloved po, yung sumulat ng pinaka-last na book of Bible, which is Revelation. And I believe, isang taong mabuti din si John the Beloved. Yung kanyang, yung yung disciple niya, na si John, yung only disciple niya na tumayo sa kanyang cross. Na makikita mo doon, mai-indicate mo doon, yung kanyang loyalty, yung courage niya, yung faith niya, yung pananampalataya niya by His presence.
Si John the Beloved po. At doon, pinakita ni Jesus Christ yung kanyang pag-ibig sa bawat isa. Yung paniniwala niya, ano po, nasabi nga niya yung mga nag-o-obey sa kanya, yun yung kanyang brother and sister. Kaya si John the Beloved po, ano, kahit sa oras ng trouble niya, andun siya, nagsuserve po sa paanan ni Jesus Christ. No? Si John the Beloved, kung saan niya iniwan ang kanyang nanay, na po, siya yung nag-arrange, siya yung nandoon kay Mary, sa tabi ni Mary, para magkaroon siya ng comforting na balikat ng mga panahon na kailangan ni Mary na po ng kasama dahil nawala nga yung kanyang anak. Andun po si John na po. Kaya I believe that is the one reason na po si John yung nakatanggap ng pinakamahabang buhay. Dahil sabi po sa Bible, sa Bible po, honor your mother and parents. You honor your mother and father, 'di ba? Yun lang yung may isang pangako na may kalakip. Na po, hahaba ang buhay mo, magiging sagana ang buhay mo. At natanggap yun ni John the Beloved. Namatay lang si John the Beloved ng katandaan. Si John the Beloved lang ang only disciple na hindi namatay, na binato, pinako ng pabaligtad, kinurse siya, yes, inano siya ng ibang tao, pero napakatahimik ng buhay ni John the Beloved. Na po, siya yung nakatanggap ng pangako na yun. Kaya I believe na honoring your mother and father, na po, ay napakahalaga. Kaya sa 3 lesson na to sa cross, makikita natin, kung how we love the church, the church is God's family. Mapupulot nyo din po dito, sa lesson na to, na po, that's the church is God's family. Hindi natin kaaway yung church. Na it is our family. Na po? I believe nung nakapako si Jesus, tinitingnan niya yung mga tao. Na po, at alam ko na marami doon, na po, maraming tao doon ang naniwala kay Jesus Christ. No? Sa church, hindi lang dapat natin mamimit dito yung physical needs. Na po, after Jesus' death, na po, dapat mamit din natin yung kindness, na po, yung kind of spiritual companionship, po, found only in the family of God. Dapat dito, katulad sa mga ministry na to, natatagpuan natin yung pagmamahal ng spirit, yung compassion ng spirit na binigay ni Jesus Christ nung siya ay nabubuhay. Dahil sabi ni Jesus noon earlier, 'di ba? Jesus had said, sabi niya, mother and my mother, 'di ba? And brother and sister are those who do the will of God. 'Di ba? Yun po yung sinabi niya sa Mark 3:35. No? Kaya lahat ng mga believers, sabi niya yung mga elders natin, mga elder natin, yung mga younger natin, brother, older woman, mother, younger woman as a sister with all purity. Na po, kailangan we have the tie, na may tie tayo ng eternal ties to everyone. Na po, na magkaroon ng united Christ by living faith. Na po, kasi ito yung dahilan kung bakit namatay si Jesus, to love one another. Na po, God's children are our family. No? Yung God's children, yun yung ating mga sisters and brother, mother and father, also spiritual. When it comes to caring for those we love, we must learn to involve the covenant of community. Kailangan matutunan din natin yung pagmamahal sa church. Na po? Kung paano tayo nakikitungo, nakikipag-usap. Ginagalang dapat natin yon. Yung mga elders, yung mga matatagal na, dapat ginagalang natin sila. Dapat nakakatanggap sila ng mataas na honor sa atin bilang child of God. Dahil alam ko, I believe, ito rin yung tinuturo ng Lord sa atin. Because Jesus cared to the church. Yung mga church niya, He care.
He recognized his brother and sister and mother. To those who do the will of the Lord is his mother, father, brother, and sister. Amen? Kaya dapat ganun din tayo. Matuto po tayong gumalang sa mga elders, ano? Kung paano tayo nakikipag-usap sa kanila, sa mga ate, sa mga nanay dito, no? Baka makikipag-usap kayo, tapos hinahang nyo sila sa telepono, no po? May mga dealing kayo sa kanila, tapos hindi nyo na lang sila biglang tinext. 'Di ba? That is disrespectful, no? Yung may mga pag-uusap kayo, 'di ba? Mga simpleng bagay po, no? Tapos hinang nyo sila. That is disrespectful. As a believers, ano po, hindi ganun si Jesus. Si Jesus nga lahat ng tanong, actually, sinasagot niya eh. Kahit nga mga minsan, di ba, mga tanong na, ano, kahit hindi pa panahon, sasagutin ni Lord, even in parable. No? Tapos tayo, yung mga elder natin, yung mga kapatid natin, yung mga nanay natin sa gawain, 'di ba? Nag-uusap tayo sa cellphone, tapos biglang iyahang mo sila. May usapan kayo, bigla mo silang iiwan, bigla mo silang hindi sisiputin. That is disrespectful. Matuto po tayo magkaroon ng respeto po sa kanila. No, kahit sa mga simpleng usapan, na po, simpleng gawain, na po, simpleng pag-a-appoint sa atin sa bawat gawain. Don't be disrespectful. Because this is our church, na po. Kasi if you obey them, lalo na po kapag gawain ng Panginoon, na po, you are obeying the Christ also. Kasi hindi naman kami, 'di ba? Hindi naman sila ang nagpapagawa nun eh. Pananagutan din natin 'yon sa Panginoon kasi ang sabi ng Lord, magtulungan kayo. 'Di ba? Magpaalalahanan kayo. Amen. 'Di ba? Hindi lang sa panahon ng physical. No, tayo madalas dito hindi naman physical. Pero salamat sa Lord kasi patuloy tayong nag-aabot ng bawat tulong sa mga nangangailangan and that is good because we built the foundation of love of God. Laging love of God ang gagamitin natin. Kasi kung pagmamahal mo lang ang gagamitin mo, kapatid, na po, yung puso mo, ang sinusunod mo, marami kang hindi masusunod sa gusto ng Diyos. Marami kang matatalikuran, marami kang maiiwanan, marami kang mababaliwala kapag puso mo ang ginamit mo. Kaya nga, use the love of God in the church, in the ministry, in your elders, in your pastor. Use the love of God to other people, na po, sa ating lahat, na po, use the love of the Lord to love your enemy. Kasi kung hindi love of the Lord ang gagamitin natin, 'di ba? We cannot love our enemy. We cannot forgive them. It is hard to love other people when you don't use the heart of God. Kaya nga God transform our heart. God transform our mind. 'Di ba po? Because God don't want your heart. Hindi niya gusto yung pagmamahal mo. Kasi yung pagmamahal mo, no, na galing sa puso mo, mandaraya. Na po, you can misplace God. Pwede mo rin din siyang hindi i-priority because of your heart. Na po? Kaya mahalaga na love of God ang gamitin natin para makasunod tayo, no, kung paanong lumakad si Jesus. Pangalawa po, na matututunan din natin dito, children must care for their mother. Now, being born under the law, sa Galatians 4:4 po, pakibasa nga po yung Galatians 4. Makikita niyo po dito. Sa Galatians 4, sabi niya po dito, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak at nasinilang na babaeng at namuhay sa ilalim ng kautusan. Na po, si Jesus Christ po yon. Nagkaroon siya po ng fulfillment, no? Na nabuhay siya sa mundong ito. Na po, sinugo siya daw ng isang babae, na po, sa pamamagitan ni Maria. Na po, kaya tayo rin po, sinugo tayo sa pamamagitan ng mga mother natin. Na po, kaya dapat po, no, tayo po ay matuto po na sumunod sa Panginoon. Mababasa niyo po sa Mark 7, pakibukas nga po, baka kung mapindot ko yung record. Sa Mark 7, 8:13 po, kung paano pong criticize ni Jesus yung mga Pariseo for not honoring their father and mothers. Kasi ayaw po ni God talaga na hindi tayo nag-honor ng mother-father natin. Sa Marcos 7 po, 8-13, pwede pong pakibasa. Amen. Sabi rito sa Mark chapter 7,
Verse 8 to 13, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga ang turo ng tao. Ayan, ano ba yan? Mark chapter 7. 8 to 13 po. Ayan, nawala. 8 to 13, ano? Opo. Okay. So, sabi rito, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang mga turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagkukuwalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay ihahain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Purihin ang Panginoon. Amen. 'Di ba po? Maraming dito ano po, sinabi ng Panginoon, yung tinuro ni Moises, katulad na lang ng tinuro ni Moises na mahalin, 'di ba? Na igalang ninyo ang inyong ama't ina. Na po, na dumadating daw yung point na napuputol. Na po, napuputol yung ating obligasyon sa mga magulang. Pero sabi ni Lord dito, hindi dapat. Hindi dapat na sabihin natin sa mga magulang natin na tapos na ang ating obligasyon sa ating mga magulang. Hindi po dapat. No, na ginawa mo na sa ibang mga aklat, natapos ka na ginawa mo sa magulang mo. Na po, hindi po dapat. No, kaya napakahalaga pala yung utos na to, no po, na iniwan ng Panginoon sa atin. No? Kasi sa 600 na po at marami pang utos ng Panginoon, nasa top 10 po ang honor your mother and father. Kaya wag niyo pong kakalimutan ano. Tama na nag-asawa kayo. Yes, may mga asawa na kayo ngayon, may pamilya na kayo. Pero ang magulang hindi napuputol. Hindi po napuputol ang obligasyon natin. Na po. Kasi, 'di ba, tayo mga anak tayo. Na po, mga anak tayo, no? At tumatanda sila. Hindi sila pabata. Na po, kung paano kanilang tinuruan lumakad, mabuhay sa mundo, mag-aral. Amen? Kung paano kanila sinuportahan kahit nahihirapan sila. No? Yung magkaroon ka lang ng baon, minsan nagrereklamo pa tayo noon na bakit ito lang yung baon ko. Pero ang tanong, nakita mo ba silang kumain? Yung mga sakripisyo na magulang natin, tapos ngayon po, minsan babaliwalain natin yung mga magulang natin. No? Wag daw po natin ginagawa yun. Wag nating binabaliwala yung mga magulang natin. Kasi patanda sila. Patanda sila. Hindi natin pwedeng sabing pinapaubaya mo na sa Panginoon. Hindi ganun. 'Di ba? Kasi may assignment ka rin sa magulang mo. Na po, may assignment din tayo sa mga magulang natin. At dapat po yun, ginagampanan natin ng may action. Na po, sa mga magulang natin. Dapat may action po yung ginagawa natin. Na po, dahil mapapalitan mo ang asawa mo pero hindi ang nanay at tatay mo. 'Di ba po? Hindi sinabi dito sa salita na kung mabuti lang ang nanay at tatay mo, saka mo lang sila igagalang or i-honor. Walang ganun eh. Walang ganun. No po. Kaya, kaya dapat lang po talaga daw, no, dito makikita natin, no, how children must care their mother. No po. Kasi marami po talagang sakripisyo ang mga magulang. Kaya purihin po ang Panginoon, ano, we follow Jesus. Na kung paano tinato ni Jesus yung kanyang mother, we should love our parent. We should love our mother. 'Di ba? Even in the last breath, binigyan niya ng honor. 'Di ba? Jesus honor his mom. He came to serve her. No? Pumunta rin dito si Jesus to serve her mother, not to be served by her. Amen? Yun yung klase ng character na meron si Jesus.
Na po? Kaya mahalaga po that we honor our parent, no? Especially when they are old and getting old. Kasi yun yung panahon na mas kailangan na nila tayo. Tayo naman yung aakay sa kanilang maglakad. Tayo naman, marami na silang sakit. Ano po? Kaya, last po na point, mother must love their children. Tayong mga mother, no? In the shadow of the cross, Mary could do nothing for her son. But still, in his darkest moment, Mary showed the commitment of the caring mother. She was there for him. She grieved with him. She cried with him. Na po? At kung pwede nga lang yakapin niya si Jesus Christ doon sa cross, I think ginawa niya. Kaya lang nakahang yung kanyang anak nakapako. Na po? At that time, mother missed the point. Na po? Mother missed the point na mayakap niya yung anak niya. Hanggang lang malaglag, hanggang lang nalaglag na, hanggang namatay na siya. Patay na, wala nang buhay nung nayakap niya. Kasi binaba na siya sa krus. No? Kung ang pagiging mother lang ninyo ay maging strictong mother, no? Maging disciplinaring mother, maging rule enforcer, mamimiss mo yung point to love your children. Mamimiss mo yung point na po, na mahalin sila at makasama sila sa moment nila. Mamimiss mo yung point na may mga problema sila, kaya maraming nagda-drugs, maraming nagiinom, kasi sa sobrang disciplinary mong nanay, na po, namimiss mo yung point ng darkest moment nila. Namimiss mo yung point na dapat nagke-care ka sa kanila, pero dahil bunganga ka ng bunganga, bunganga ka ng bunganga sa asawa mo, kung gano'n ang karakter mo, bunganga ka ng bunganga sa mga anak mo, namimiss mo yung moment na dapat sa'yo humihingi ng advice yung mga anak mo. Na po, kung ang pagiging mother mo lang ay maging disciplinary at rule enforcer at napaka-stricto lang na mother, no? Mamimiss mo yung mga point ng paglaki ng anak mo. Yung mga love nilang sport, 'di ba? Ano yung paborito nilang subject sa school? Sino yung mga kaibigan nila, no? Kasi sobrang stricto mo. Mamimiss mo yung kanilang kabataan. Kaya mother are called to share their heart with their kids. Na po, tayo ay tinawag na maging magulang, no? Para ma-share natin yung heart natin sa ating mga anak. Na po? Yung mga hurt nila, yung mga fears ng puso nila, 'di ba po? 'Di ba? Kung ano yung nakakasakit sa kanila, nakakasakit din sa iyo. Na po, dapat ganun daw tayong klaseng mga magulang. Kaya mother must love their children. Na po, kung paanong minahal ni Mama Mary, na po, yung kanyang anak hanggang kamatayan. Ganon din tayo. Huwag lang tayong maging striktong nanay, no? Huwag tayong masyadong hard, no po, kasi mamimiss natin, no? Imbis na maging close tayo sa anak natin, mamimiss natin yung mga moment na yon. Kaya purihin po ang Panginoon, ano? Kaya dito, let's love our church. Sabi nga po, no? Kasi yun din yung ginawa ni Lord. No? Bago siya pinako sa krus, alam niya po na ito'y para sa ating lahat. He loved His people. He loved because we are God's family. Amen? Kaya ganun din yung gawin natin sa iba. And children must care their mother, like Jesus Christ did. And mother must love their children. Purihin po ang Panginoon. Ano? Napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. At dito, makikita nyo, sa John 19:26-27, dito nyo makikita ang legacy ni Jesus Christ of love for mother. Na po? For love, love niya for mom. Na po? Yung kanyang wonderful, love, yung perfect love, na po, ng perfect child, na po, sa kanyang mother. No? Kaya dito makikita din natin yung 3 points na the love of son, a hurting mother, na po, at yung great love. No? Walang higit na pagmamahal sa mundong ito, na po, ang pagmamahal ng anak sa ina at ng ina sa anak.
Na po, sa purihin ng Panginoon, let's pray. Thank you po, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Salamat po, Panginoon, sa pagpapahatid mo, Panginoon, ng mensaheng ito sa bawat isa sa amin. Nawa, Ama, tumimo po sa aming puso at sa aming isip, Panginoon, Lord, kung paano mong inonor yung parent mo, kung paano mong inonor lalo higit ang magulang mo, Panginoon, even in your last breath, Lord God, na kahit hindi mo na makita, kahit na sa sobrang daming dugo na dumaloy sa'yo, mga sakit, kahit na namamanhid na ang buong katawan mo, Panginoon, you never miss to see your mom, to honor her, Lord. Kaya, we give you all the glory. We give you all the honor, Panginoon, na magawa din namin habang kami nabubuhay. Na maibigay din namin, Panginoon, yung tamang pagrespeto, pagmamahal, Panginoon, at pagtulong namin sa aming mga magulang. Maging mabuting anak at maging halimbawa po sa aming mga anak. At mabigay din namin yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal ni Mary sa'yo. Na even in your darkest life, Panginoon, Mary was there. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na binibigay mo sa puso namin. Na maibigay din namin sa church, sa ministry, sa mga pastors, sa mga leaders namin, Panginoon, sa pamamagitan ng love of God na nilagay mo sa puso namin. Thank you, Father God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen.